How about Margie and Tony Boy? Bakit? Kasi nakita niya yung cake sa madugo-dugo. Ay, oo! Grabe! In-invite kayo ni Lisa? In-invite kayo. Oo. Nangyari yan sa akin, ilang beses na tayo na. Tapos nandun kami sa peninsula, dami-daming tao. I got so many people talaga. Tapos sabi, ay, bakit ganyan? Ay, ganyan mo na sa ospital. Ginagayan ko siya. Tapos sabi, ay, wala yan. Ganyan. Tapos kain siya ng kain. Ano, puro mga dugo. Gross! Ay, dito na kayo pakinggan ng mga sabi. Oh, yes. Ay, bakit ka rin ngayon? Ba't ka naging girl? Yeah, ngayon. Sorry. Oo. Ito for protection daw. Ito for... Excuse mo na kung Para daw po, iwan mo muna kami. Okay lang. Inyo yung mga nasa likod na nagpapa-impeach kay Vice President Inday Sara Duterte, higit na mababa yung kanilang approval and trust rating. Samantalang itong tao na 59% ang approval rating at 61% ang trust rating, ito yung kanilang patuloy na tinatarget. Ito pong numero ni Vice President Inday Sara Duterte, apakataas po nito sa kabila ng patuloy na political persecution na kanyang inaabot. Napakataas po nito sa kabila ng patuloy na panggigiba at paninira sa kanyang pamilya, sa kanyang pagkatao at kung ano pa ang ibinibintang. Kaya mahalaga yung akin ding paulit-ulit na panawagan sa inyo pong lahat. Let us protect, uphold, and defend our Constitution. And when we protect, uphold, and defend our Constitution, ganun din po ang tanggapan ng pangalawang Pangulo. Sapagkat ito po ngayon ang tinatarget ng iilang elitistang kongresista. Ito po yung tinatarget ng iilang burgis na kongresista. Tatandaan po natin, 32 milyon, 32 million Filipinos voted for Vice President Inday Sara Duterte. Tapos iilan lamang ang nais kunin sa kanya ang posisyon ng pangalawang Pangulo, mga elitistang kongresista. Ngayon, nagsalita na po yung mamamayang Pilipino, 59% approve, 61% tiwala, panatag sa liderato ni Vice President Inday Sara Duterte. Kaya mag-isip-isip po tayo, ngayon po yung last day ng trabaho. Bukas po ay panahon na tayo po'y mag-isip, magpahinga, magnilay-nilay, at let's work on our spirituality, our spiritual bank, and let's contemplate and ponder on what lies ahead. At haharapin po natin itong malaking desisyon pagkatapos po ng Holy Week, ilang araw na lamang ay tayo po'y mabilis na paspas na po yung araw, papalapit na po tayo sa May 12, 2025 election. Ito po yung mga mahalagang usapin na dapat nating pag-ukulan ng panahon at pansin at gamitin din pong batayan kung sino po ang dapat sisantihin na diyan sa mababang kapulungan. Sisantihin na rin po sa Senado yung mga ang ginagawa lamang magmudmud ng ayuda at magpasa ng budget kahit di binabasa yung mga blanco sa Bicameral Conference Committee report. Kay Marben Malapitan Gegonia, good afternoon Sir Vic, watching from Valladolid, Negros Occidental, Philippines. Maraming salamat sa iyo, Marben Malapitan Gegonia ng Valladolid, Negros Occidental, Philippines. Mabuhay ka. Ganon din kay Vedamin, ipanalo natin lahat ng PDP Laban candidates. Maraming salamat. Kay Okan Umaluhokan, tama po, attorney, maraming salamat. Kay Leonard Oliveros, Duterte, solid lang po, Duterte lang po, Leonard Oliveros, Duterte, solid. Salamat. Ganon din kay Relena _Peach Kurt Serowing. Go Sir Vic, maraming salamat. At kay Rose Reyes
Good morning po, Attorney Vic. Wish ko sa Diyos na manalo kayo. Maraming salamat, Rose Reyes, watching from Riyadh. Kay Lala Tolorio Blake, congratulations. VP, yes, congratulations. Vice President Inday Sara Duterte. God will bless you and to all the Filipino people. Maraming salamat. Si Honald Lano, Ramasamar. Honald, mahirap yung pangalan mo, si Ginoong Ramasamar. Hello po, attorney watching from Qatar. So yan po mahalaga natin pag-uusapan, kagaya nga po na sinasabi ko, ito po yung huwad na impeachment. Sa pagkatatandaan ho natin, baliktanaw tayo, meron pong naunang 3 impeachment complaint laban kay President Inday Sara Duterte. Yung sumampa po sa Senado, yung pang-apat. Kaya ako sinasabing ito'y unconstitutional, illegal, and invalid. Meron po kasi naunang 3 impeachment complaint, maalala ho ninyo. Tapos ito'y pang-apat lamang. In terms of time, yung sequencing ho ba, anong nangyari doon sa impeachment complaint 1, 2, 3? Bakit yung pang-apat ang umabot sa Senado? Kaya dapat pagdating sa Senado, yung ating mga senador, wag na yung dapat ito ibinasura agad eh. Hindi nabigyan ng pansin at hindi bigyan daan. Sapagkat nahanapin mo lang naman eh, merong naunang 3 impeachment complaint bago dito sa number 4 impeachment complaint. At maaari ka lamang magsampa at mag-entertain ng isang impeachment complaint meron po 1 taon cooling off period yan eh. Mula doon sa unang panahon na ipinail yan, sa atak ng araw na yan, hindi po pwedeng mag-file ng panibagong impeachment complaint within 1 year. Ang problema po talaga dito sa very problematic and anomalous impeachment complaint na sumampa sa Senado, pang-apat lamang ho ito eh. Meron pa hong 3 nauna. Nasaan yung 3 nauna? Paano nyo dinispose? O anong treatment ang ginawa nyo doon sa 3 nauna? Bakit binigyan nyo ng preferential treatment itong number 4 complaint? Kinakailangan ho muna kasi dinggin o ibasura o bigyan ng prosesong tama yung 1, 2, 3, yung first 3 impeachment complaint. Hindi pwedeng itago mo lang yung impeachment complaint 1, 2, and 3. Unahin mo yung number 4. Subalit, malinaw nga din po dito, VP Inday Sara, 59% ang approve at 61% ang tiwala. Ito ba ang ini-impeach ninyo? Nasaan na yung mga political opportunists? Nasabi mag-release ng 1 million signatures in support of the flawed, invalid, unconstitutional, and illegal impeachment complaint laban kay Vice President Inday Sara Duterte. Nangangalap pa ho siguro sila gamit yung ayuda, yung AKAP, yung AYIX para pirmahan na attendance sheet o nakatanggap. Yung same style po na ginawa nila sa Naunsyaming People's Initiative, maalala ho ninyo? Wala pa pong wala pang AKAP nun, AYIX pa lang pinamumudmod, pipirma ng attendance at patunay na natanggap yung AYIX, tapos pala yung attendance sheet na pirmado, may pangalan, may address, ilinalakip po doon sa People's Initiative na petisyon na amendahan ng ating konstitusyon. Baka ganun din po ginagawa dito, kaya nananahimik yung mga grupong nagtutulak ng 1 million signature campaign daw para suportahan yung 4th impeachment complaint. Eto na ho eh. Nagsalita na uli ang sambayan ng Pilipino. 59% approve kay Vice President Inday Sara Duterte. 61% tiwala kay Vice President Inday Sara Duterte. Sana ang inyo pong unahin, ang inyo pong atupagin ay yung mga problema ng lipunan. Ano po yan? Kidnapping. Kidnapping. Tigilan na yung political persecution. Nagkakawatak-watak tayo eh. Nagkakawatak-watak tayo. At sa pagkakawatak-watak na yan, at sa political persecution nangyayari, may mga masasamang elementong nagsasamantala. They're taking advantage of the opportunity, nakakita sila ng golden opportunity, naghahasik ng lagim. Lagana po ang kidnapping. At yan din ay dapat nating pinag-uusapan. I wanted to go a bit slower today. Subalit napakarami po kasi ng mga usapin na hindi natin dapat din palagpasin.
Ganon din ang aking pagpapahatid ng pakikipagdalamhati sa mga kasapi ng Philippine Federation of Filipino-Chinese Chamber of Commerce and Industry Incorporated, doon sa napaslang nilang miyembro, at sa pamilya din ni Ginoong Ke. Ako po'y nakikiramay, taos puso po at ang aking pakikidalamhati sa inyo. At kaya ko po sinabi na pag-usapan natin yung mga mahalagang usaping panlipunan, kagaya ng kidnapping. Alam mo ninyo, may isang interview, kilala ko rin personal ito, kaibigan ko rin ito matagal na panahon na. Kasama ko rin po ito, taga Quezon City rin, si Boy Evangelista ng VACC. Meron siyang isang interview kay Binibining Karen Davila, at ang sinabi nga niya, talagang merong surge sa insidente ng kidnapping. Meron. At sinasabi niya, bukod doon sa, tatandaan ninyo balik tanaw tayo. Yung bata, yung kawawang bata na pinutulan ng daliri, yung sinalbahe po yung daliri. Ano pong sabi ng kapulisan at ng DILG dyan? Di ba, produkto raw po yan ng hot pursuit operation. At na-identify na po raw nila ang 22 suspects. Noong mga araw na lumabas siyang balitang yan, at di umano'y na-rescue yung kawawang bata. Habang buhay na pong dadali ng bata yung traumang yan, pati ng kanyang pamilya. Ang tanong, dahil tayo nga po'y humihingi ng transparency and accountability, ano na nangyari doon sa hot pursuit operation? Ano nang nangyari doon sa 22 suspects? Ni isa ay wala pa kayong nahuli. Dapat sana binalikan ninyo kami, sambayan ng Pilipino, nag-a-update kayo. Anong nangyari sa hot pursuit operation? Totoo bang hot pursuit yan? At yung sinasabi ninyo, saan ho kayo nakakita mga kababayan? They were able to identify more or less 22 suspects. Ang tagal na hong lumipas, yung 22 na identify mo. They were able to come up with an exact number of mga offenders, 22 di umano. Hanggang ngayon, ni isa doon sa 22 ay wala pang nahuhuli. Fast forward po tayo dito naman sa kaso ni Ginoong Ke na kidnap at na hindi rin maganda yung naging ending. Ang sabi dito, meron na raw po, identified na raw po yung suspect. Subalit ang masaklap, ito po ay nabasa ko rin sa isang online news feed. Ang sabi ng mismong hepe ng pambansang pulisya, ito po, and I quote, we can arrest some people right now, but we cannot get the mastermind. We want the mastermind. Anong klaseng logic yun? Meron ka na palang pwedeng arestuhin. Bakit hindi mo pa arestuhin? Dahil gusto mo yung mastermind. Yung mastermind, susunod mo maaresto yun. Pag inaresto mo na yung mga galamay, yung mga taong ginamit niya, pwede mo na palang arestuhin. Flawed ho yung reasoning eh. Flawed yung reasoning. It's the same reasoning that this person gave when he was asked about this drug situation in the country. Ang sagot niya, and I quote, many use drugs to extend their working hours. Pambihira po, pagka ganito, ang mindset ng mga namumuno sa ating pambansang pulisya, may problema po tayo. And yung tanong po